Okay? Situation, you're given P equals 380 kilonewtons. Allowable weld stress is 93 megapascals and yung B daw ay 500. So ito ay 500. Okay? Calculate the average vertical force per unit length of weld in Newton millimeter if A is equal to 0. So ibig niyo sabihin, kung ito daw ang P na to is nandito. Okay? Kung ita-transfer mo daw siya dyan. Alright? So, if that's the case, edi ang mangyayari lang, itong mga welds na to will be subject to pure shear stress or direct shear stress. And yung shear stress na yon, no? Kumbaga, magkakaroon ng shear stress dito. Okay? Sa magkabilaan. So, dalawa yan, ano? Okay? So, yung reaction na yon, no? Tawagin natin na PV, okay, kasi vertical, will simply be equal to the applied force, which is 380 kilonewtons. Okay, gawin natin itong Newton, multiply natin ng 1,000, divided by yung length, yung total length nila. No? And dahil nga ito ay 500, no? 500, okay, so that will be 500 times 2. Okay? And basically, ang lalabas sa sagot dito is just also 380 Newton per millimeter. Okay? So, the answer here would be letter C. Okay? So, pero ang nakalagay ata doon sa answer key ay ito yung sagot, no? I'm not sure kung yun nga, nakalagay doon sa, oh yes, ito nga yung nakalagay. Pero, the reason why ito yung nakalagay, kasi ano to, erroneous yung problem. It's because, ang original na given dito ay 360 kilonewtons. Okay? Kaya 360 nakalagay. Pero ang tama talaga is 380 kasi binago natin yung given. Okay? So for number 2 naman, number 1 ito. For number 2, calculate the resultant force per unit length of the weld. So what is the resultant force? If A is equal to 200. So guys, kapag meron na ditong 200, na eccentricity. So obviously, magkakaroon na tayo dyan ng effect ng moment, no? So magkakaroon ng moment doon sa welds, okay? So yung moment na yon, tawagin natin na M, okay? Yung moment na yon will just be equal to yung P times yung eccentricity na A. Okay? Which is in this case, that would become 380 kilonewtons. Multiply natin ng 0.2 meter. Okay, and that gives us 76. Okay, 76. 76 kilonewton meter. Okay? So yun yung moment. So now that moment, what will that produce? So obviously alam naman natin na yung moment will produce normal forces doon sa cross section. So meaning magkakaroon dito ng tension, magkakaroon dito ng compression. Okay? So di ba ganito yung magiging itsura ng stress diagram niyan? Ganyan. Okay? So, in our case, we only need kasi ang weld, connector yan eh. Hindi naman siya kukontra dun sa compression. Kumbaga, ito yung compression side. Kasi ba, itutulak yung member dito against dito sa column. Pero dito naman sa taas, parang hinihila siya. So, that's why, ang concern lang natin dito is yung tension. Okay, yung tension dito. Alright? So how do we compute that? So to compute that, we are going to use yung bending stress natin na formula na MC over I. Okay? So wherein yung M, obviously yung applied moment, tapos yung C is yung distance lang na to from the neutral axis. Di ba? Ito yung neutral axis. Ito yung C. Yung distance yung pinag-uusapan natin na point. So again, yung point na pinag-uusapan natin ay ito. Dahil yan yung nasa pinakamalayo. Ibig sabihin, yan yung pinaka-nai-stress. Alright? So yung C natin will obviously be just equal to half of the B. No? So B over 2. Or in this case, 250. Kaya yung C natin magiging 250.
Alright? Tapos yung I, ano yun? Di ba yung I, moment of inertia? So, moment of inertia, Nino, kasi you might be thinking na moment of inertia na itong buong cross-section na to. Well, ang tatandaan natin, itong I na to, is moment of inertia lang yan nung cross-section na kumukontra doon sa in-apply na moment. And ang kumukontra lang naman doon ay itong welds na to. So, we are assuming na yung welds lang yung kumukontra kasi siya yung nagpapakonect doon sa dalawang members. Itong member na to at saka itong member na to. So, ang i-consider lang natin ng moment of inertia is moment of inertia ng welds. Okay? And ano ang moment of inertia ng welds? So, ito default ito guys. Kapag ka-weld, halimbawa kuha ako ng weld. Yan yung weld kunwari. Ay kapag weld, ang ginagawa natin, di ba may thickness yan eh. No? Pero ina-assume natin yan na 1 mm. Okay, kasi naka per 1 mm tayo palagi, no? Per unit length tayo palagi. Kapag welds ang pinag-uusapan. So, ngayon lumalabas, ito yung L, yung length niya. Okay? Kaya kung kukumpitin mo yung moment of inertia niyan sa centroid niya, 'di ba? Ano lang siya, rectangle. So, kung rectangle, ang moment of inertia niyan would be B H cube over 12, no? Or simply L cube over 12. Okay, kaya yung moment of inertia ng welds kapag nakatayo is L cube over 12. Okay? Kapag nakahiga, no, kapag nakahiga, ganito, ganyan. Tapos ito yung neutral axis natin, o di ano lang 'yan, kasi ito yung L, kasi ito yung 1 mm. So ito naman ang moment of inertia niyan is L 1 cube over 12. So L over 12 lang siya. Okay, kapag nakahiga. Ito kasi nakatayo eh, no? So L cube over 12. Alright? So, meron tayong M, C over I. So, makakompute natin yung bending stress. Okay? Pero guys, dahil itong I natin is naka per mm, no? Itong I natin is naka per mm. Ang mangyayari kasi dito, sobrahin ko na to, palitan ko na to. Ang mangyayari dito, ito ay magiging um, normal force or normal reaction per unit length or in this case per mm. Okay? So kasi yung I natin naka per mm eh. So therefore, ang lalabas dito, we will have, so tatawagin ko na lang ito na pH. Kasi horizontal, no? pH. Horizontal yung direction nitong force na to. Yan, pH. Okay? So that would be M. So 76 million, gawin nating Newton millimeter para naka ano siya, naka akma dun sa units na gusto nating puntahan, which is Newton per millimeter. Tapos yung C ay 250 millimeters over I. So yung I natin is going to be, yung height ay 500 cube over 12. But take note, dalawa po yung weld natin, no? Dalawa. Kaya times 2. No, meron sa kaliwa, meron sa kanan. Alright? So therefore, calculating that, we will have, so check lang natin yung units ha. Di ba ito, Newton millimeter. Ito, millimeter. Ito, millimeter cube. Cancel yung dalawang millimeter, maka-cancel yung dalawa, so isa na lang yung may iwan. So tama nga, ang units niya ay Newton per millimeter. Okay, and what will that give us? So it will be 76 million times 250 over 500 cube over 12 times 2. And that gives us 912. Kay Newton per millimeter. Pero hindi pa yun yung sagot kasi ang gusto niyang kumputin ay yung resultant. Okay, take note, no? Maliban dun sa pH na eh, meron tayo din ditong P vertical. Which is ito yun, yung kinumpute natin kanina. Okay, ito. Okay, so ang resultant na nag-a-act doon sa weld na yun is, syempre, resultant nitong horizontal tsaka vertical. Kaya for number 2, yung resultant R sa weld is the square root of the horizontal force plus the vertical force. Okay, bali ito yung hinahanap talaga dyan. Yan, yung resultant na yan. Okay, yung combined effect ng horizontal na galing sa moment at saka nung vertical na galing doon sa direct na downward force. Okay? So anyway, that would give us, actually wala ito sa choices, no? 912 squared plus 380 squared
That should give us 988. So that is the correct answer, guys. 988 Newton per millimeter. Okay, so wala siya dito ha, pero ang sagot dito is 922. Again, kasi hindi ko napalitan yung choice, yung answer dun sa based dun sa pinalitan kong given. Okay? And then, last question, if the resultant force per unit length is 750 Newton per millimeter, another correction is ito dapat ay 750 kilonewtons per millimeter, hindi Newton per millimeter. Find the required weld thickness. Tapos yung choices dito, lahat yan mali kasi thickness yung pinag-uusapan. Masyado malalaki yung mga values na yan, no? So anyway, solve natin. How do we find the weld thickness? Okay? So guys, kapag weld, ang pangontra lagi ng weld, no, 'di ba? Ganito yung weld eh. Parang ganito yan. Yan, ganyan yung weld, 'di ba? Ito yung weld. Ito yung cross section ng weld. Okay? Tapos yung weld na yun, may thickness yan. Ito yung thickness na pinag-uusapan. Ayan. Okay? So kapag daw nasira yung weld, kapag nabasag yung weld, ang pagkakabasag niya ay palaging ganito, 45 degrees. Okay? Tapos ito ay perpendicular. So ito yung length, ito yung tinatawag natin na length of throat. Okay? Na kung saan, ito yung parang failure plane ng weld. Kaya kapag ang nangyayari, kapag kino-compute natin yung effective area ng weld, kasi di ba ganito lang naman yan eh. Ang stress ay equal sa force over area. Yung area na pinag-uusapan is kung ano yung kumukontrang area. So para sa weld, ang kumukontrang area ay ito, tapos yung kahabaan niya doon. Kasi mahaba pa to eh, no? Siyempre may kahabaan yan doon sa kabila. Ganyan. No? So yung length doon, no, yun yung magiging area. So yung area ng weld ay yung length ng throat tapos times yung length niya. Okay? Kaya lang, normally, hindi naman binibigay yung, kapag ka nagde-designate ng welds, hindi naman yung length ng throat yung sinasabi or binibigay. Kadalasan na binibigay is yung thickness. So ngayon, i-relate lang natin siya yung length ng throat sa thickness. Paano? So kunin lang natin itong triangle na to. Yan. Yung triangle na yan, 90 degrees. Ito. Tapos ito yung thickness. Ito yung throat, 45 degrees. Baka pansin nyo, yung T yung hypotenuse, di ba? So, cosine of 45 ay equal sa um, A over T. Okay? So, lumalabas yung A is just cosine 45 times T. Pero what is cosine 45? So, pag kinompute mo yung cosine 45, ito yon. And probably familiar kayo, 0.707. Okay, kaya po, kung nag-aaral kayo ng wells, nakikita nyo na may formula na 0.707, nanggaling lang yun sa cosine 45 or sine 45. Parehas lang yun. Okay, kaya ang mangyayari, yung area ng weld, effective area ng weld ay 0.707 thickness times L. Kaya kapag i-rewrite mo to in terms of force, that is stress times area, di ba? So syempre, ito magiging allowable stress ng weld. Tapos yung area, magiging ito. 0.707 thickness ng weld times L. Kaya yung iba, sinasabi, ang total reaction daw ng weld ay equal sa 0.707 FVWTL. Okay? Pero ito, hindi ito parang empirical formula. Ang pinanggalingan niyan, itong concept na to. Okay? So, anyway, so baka lang kasi makalimutan niyo yung value yung 0.707. So, tandaan niyo lang, cosine 45 lang to. Okay? Or sine 45. Parehas lang kasi ng value yan. Okay? So baka kasi kayo nakabisado nyo pa, no? But anyway, ang sinabi sa atin, nga pala guys, ito, naka-ano to ha, itong reaction na to, naka-Newton per mm, naka-force per unit length. Kapag welds kasi, naka-force per unit length talaga yun, no? Okay, so let's start. Anong kailangan? So 750 kilonewton per mm daw yung reaction, tapos pinapahanap lang yung thickness. So bali hanapin lang natin ito. So therefore, we have 750. So gawin nating Newton.
equals 0.707. Okay, yung allowable stress ng weld ay 93. Okay, tapos thickness, tapos L. So yung L natin guys, take note, yung L natin ay yung total, no? Total length ng weld which is 2,500. Kasya naman dito. Okay, so 2,500. Okay, so therefore, ang magiging thickness natin would be 11.05. 11.05 mm. So of course, we will need to round this up to 12 mm so that we will not exceed the allowable. So ang tamang sagot po sa number sa pangatlong tanong dito ay 12 mm. Okay, so